A day in my life as a small content creator, nabantay ng hardware. Pero ang sahod, nauubos lang sa parcel. Ngayong araw nga ay magda-day off muna ang inyong tendera kasi pupunta kami ng Naga kaya naman maaga kaming nag-asikaso dyan. Habang kumakain nga ang madam nyo, nakipaglaro naman muna ako dito sa pogi naming winter boy. Sila ate naman nasa school pa kasi meron daw meeting yung pamangkin ko. Fast forward, andito na pala kami sa biyahe kasi medyo malayo din talaga yung pupuntahan namin. 2 hours din kasi yung biyahe. Kaya naman ang una naming ginawa, nagpagas kami kasi baka naman maubusan kami ng gasolina. Ewan ko na lang talaga kung hindi kami magtulak dito. Diyan nga napapaisip na ako, sino kaya ang unang susuka? Dadaan kasi kami sa bitukang manok kaya naman naisip ko sigurado may susuka dito. Kaya naman hinintay ko na lang kung meron nga ba talaga. Kaya naman eto na nga, nagpagas na ang tito niyong kalbogs. Habang nasa daan nga, inaasar ako ng kapatid ko kasi sabi niya passenger princess daw ako. Tingnan nyo naman kasi yung anak ko andun sa kanya. Kalong-kalong nga sobrang bigat niyan. Kaya talagang pasalamat ako pag andyan yung kapatid ko kasi naman talaga namang hindi ako napapagod. Sa kanya kasi palagi nakahabol yan si madam nyo. Alam nyo naman, laking mama yan. Sa totoo lang, masungit naman talaga yung kapatid ko na yan Kaya nga nagtataka ako bakit yan mahal na mga pamangkin. Uy, siniraan mo pa talaga. Pero sa totoo lang, swerte talaga tayo pag yung mga kapatid natin, mahal na mahal yung mga anak natin, di ba? Aminin yan, mga mima, sigurado nakaka-relate kayo dyan. Kaya nga napapaisip ako minsan, anak ko ba talaga to o anak niya? Alam niyo mga mima, dito talaga yung favorite kong part kasi tingnan niyo naman yung mga puno, sobrang ganda talaga. Dito yan sa may bitukang manok, papasok lang ng hamsur. Minsan pag may pagkakataon kayo, try nyo ding daanan dito. Wag lang sa gabi ha, kasi medyo nakakatakot talaga. Iilan-ilan lang kasi yung mga bumabiyahe dito sa gabi. Ayan nga, dami ko na namang kwento. Ngayon, nandito na kami sa Sipokot. Malayo na kami, pero malayo pa rin talaga. Charis! Tapos pagtingin ko nga dyan sa likod, ayan, tulog na ang madam nyo. Sobrang napapagod na siya. Inising nga namin siya dito na sa Naga para naman hindi na mapagod yung kapatid ko kakakarga sa kanya. Ayan nga, sumakay pa sa stroller. Akala mo namang pagod na pagod talaga siya. Namili nga lang ang bala kami dyan ng konti, tapos nag-ikot-ikot kami. Tapos after nun, ayan, nagaya na siya dun sa pre-taste. Titikman daw niya kasi nga bibili. Siya akala niya naman tunay. After nga niyan, tinanong ko siya kung okay na, hindi pa daw. Kaya naman tingnan nyo, ayun, lumipat pa siya dun sa kapila naman talaga. Gusto niya daw muna kasing tikman bago siya bumili. O diba? Mapapasana all ka na lang talaga. Sana all busog. Ayan yung nilipatan niya mga mima. Ayan, sausage naman yung tinitikman niya. Tapos nagreklamo pa nga kasi sabi niya napaso daw siya. Yung batang to sigurado mabubuhay to kahit saan. Yung ibang pinuntahan nga namin, hindi na ako nakapag-video. Tapos nung paggabi na, umuwi na rin kami kasi nga ang hirap nung daan. Kasi pag inabot ka talaga ng anong oras dun sa bitukang manok, sigurado nakakatakot talaga mga mima. Pero thankful din talaga ako kasi nakauwi kami ng safe. At nag-enjoy din talaga kami. O siya mga mima, thank you for watching. Like, follow, and share. Bye!